Bakit natin dapat unahin ang ating Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Irene De Lumen. Happy birthday po sa inyo. And of course, happy birthday rin kay Ate Bilma Francisco. So happy birthday sa iyo, sister. And of course, binabati rin natin ang happy birthday si Janine. Janine Thomas Toledo, and welcome kay Marco Toledo na ipapanganak soon. So, ayan po, maraming mga celebration po ngayon. Na ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral po patungkol po kay Prophet Haggai. So, nung nakaraan tinapos na po natin yung Ezekiel. Ngayon po ay patungo na tayo kay Prophet Haggai, Zechariah, Malachi. So, malapit na natin matapos yung Old Testament, no? Sila Ezra, Nehemiah, Esther na lang, and Job. Tsaka yung few prophets pa, no? So sino ba si Haggai? Siya po ay post-exilic prophet who called the returned Jews to rebuild the temple. So si Haggai po ay isang propeta ng Diyos na nasundan yung mga devotions natin, 'di ba? Yung bayan ng Israel na palayas na, napunta sa Babylon. At yung Babylon sinakop ng Persia, and then later on yung Persian rulers, yung mga hari ng Persia, pinapayagan ng bumalik according to the prophecy, simula pa sa kay Jeremiah na ibabalik sila ng Panginoon after 70 years of captivity. So, nung nakabalik na sila, ito pong si Prophet Haggai, siya po ay inassign ng Diyos na propeta doon sa Judah. So, ano po ang meaning ng Haggai? Festal or festive. Saan po siya nag-prophesy? Sa Judah, especially Jerusalem, among the returned exiles. Mga nagbalikan na ng mga Hudyo na nandun na muli sa Jerusalem, sa Judah. When did he prophesy? 520 BC, during the second year of King Darius I. Si King Darius po ay hari ng Medo-Persia. So ano pong main message ni Prophet Haggai? Put God and His house first. Kasi, yung temple, dinurog ni Nebuchadnezzar. Tapos nung nakabalik na sila, imbes na unahin nila yung templo ng Diyos na i-rebuild, ang inuna nila yung kanilang mga bahay. Pinaganda na nila yung mga bahay nila, pero yung templo nakatiwangwang. So, put God and His house first. The Lord is with His people and promises greater glory and kingdom restoration. So ito po yung highlights sa Book of Haggai. Rebuild the temple, consider your ways, God's presence, covenant blessing, greater glory, shaking the nations, Zerubbabel, the signet ring. So tingnan po natin kung hanggang saan mako-cover natin dito, no? Pero inisip ko mga dalawa na devotion or siguro tatlo at the most. So, tingnan po natin sa Haggai chapter 1. So sabi po dito, in the second year of Darius the king, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah. Si Zerubbabel po, siya po yung governor ng Judah. Wala na silang king. Remember, yung huling hari ng Judah ay si Zedekiah pa. So, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest. Thus says the Lord of hosts. Ayan na. Ito na yung mensahe ni Prophet Haggai. These people say, the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. So, nakabalik na sila doon sa sarili nilang lupain at pinayagan na sila, pinabalik na sila ng Diyos. Pero sinasabi pa rin nila sa kanilang mga sarili, hindi pa panahon para i-build yung temple. Unahin muna natin yung mga bahay natin. Napaganda na nila yung mga bahay nila, kisamihan natin, lagyan natin ng mga dingding, pinturahan natin. Bili muna tayo ng mga TV. Kung sa panahon natin yun, gano'n. Bili muna tayo ng TV, upgrade muna natin yung mga wifi natin, pa-solar muna tayo, tsaka na yung templo ng Diyos. So ito po yung mga katuraan natin ngayong araw. Number 1, when God is not our top priority. Kapag ang Diyos hindi siya yung nandun sa top priority natin, ito po yung mga mangyayari. Number 1, our priorities become disorganized.
disordered. Wala po sa order yung buhay natin. Kasi nga kung hindi ang Diyos yung top priority mo, ang tanong ano? Sino? Sino ipapalit mo sa Diyos? The moment na palitan mo yung Diyos, magka-crumble na. Wala ka ng pundasyon. Mahina na ang iyong buhay. Wala ng pundasyon. At wala ng order. Kaya po, pag-prioritize mo yung anak mo, for example, anak mo, or yung asawa mo, kahit anong prioritize mo, pagpaprioritize mo, pag-uuna mo sa pamilya mo, hanggat hindi una si Lord, hindi pa rin mapapabuti ang pamilya mo. Tandaan mo yan. Tandaan natin yan. Hanggat hindi una ang Diyos, kahit ano pang pag-aaruga mo sa iyong pamilya, pagmamalasakit mo, pagtatrabaho at pagsusumika para sa pamilya, hindi pa rin sila mapapabuti. Hanggat hindi una si Lord. Kaya mga kapatid, unahin talaga natin si Lord para everything will fall into place. Magkakaroon ng order yung buhay natin. Pangalawa, our lives become dissatisfying. Ano ba ibig sabihin nun? Yung hindi ka masasatisfy sa buhay. Kahit anong gawin mo. Hanggat hindi una si Lord, walang satisfaction. Hanggat hindi una si Jesus, walang satisfaction ng buhay. Tingnan po natin dito sa verse 4. Is it a time for yourselves to dwell in your paneled houses? Well, this house lies in ruins. Sa Tagalog, basahin natin para mas ma-emphasize natin. No? Sabi dito, panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame? Samantalang ang bahay na ito'y nananatiling wasak, yung templo ng Diyos, yung worship hindi pa nai-establish, hindi pa napapanumbalik yung pagsamba sa Diyos. Tapos yung mga bahay nyo, pinapaganda nyo na agad yung mga kisame. No? Ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Consider your ways. Kayo'y naghasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Tingnan nyo nangyayari sa buhay nyo. Sabi ng Diyos sa kanila, tanim kayo ng tanim, pero hindi naman kayo umaani ng sapat. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. Nagdadamit ka during winter, no? Imbes na mainitan ka, nilalamig ka pa rin. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Sahod ka ng sahod, no? Sumisweldo ka ng sumisweldo para mo namang nilalagay sa iyong bulsa na butas. Walang pinapatunguhan. I'm sure maraming nakaka-relate dyan, no? Para ba, sumasahod naman ako, nagsusumikap naman ako sa buhay, pero parang wala nangyayari. Yan yung sitwasyon nila doon sa yung mga Israelito noon ng panahon. Bakit? Hindi nila prioritize si Lord. Our lives become dissatisfying. Walang satisfaction. And point number 3, our resources become scarce. Drought. Yung land nagiging tuyo. Tingnan po natin sa verse 11. Sabi ng Diyos, and have called for a drought on the land. At ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa. Inuuna niyo yung lupa, pagsasaka, pagtatanim, paghahanap buhay, pagpapaganda ng bahay, and everything. Lahat na inuna niyo, pero yung Diyos pinakahuli. Yung tahanan ng Diyos pinakahuli. Yung pagsamba sa Diyos at sakripisyo, wala pa rin. So sabi dito, at ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa at sa mga burol, sa trigo, sa bagong alak, sa langis, sa lahat ng pinagkukuhanan niyo ng resources. Sabi ng Diyos, lahat ng yan, gagawin kong tagtuyo. Sa mga ibinubunga ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop, at sa lahat ng pinagpapagalan. Lahat ng labor. Sabi dito, on man and beast and all their labors. Magkakaroon ng tagtuyo. So our resources become scarce. Drought. Magkakaroon ng tagtuyo. Ganyan po yung nangyayari kapag hindi natin inuuna si Lord. At yung mga bagay na inuuna natin, yun yung tinutuyo ng Diyos para ma-realize natin, disorderly pala yung buhay natin. Until we realize, God must be on the top. Top priority. So bilang application po sa pinag-aaral natin ito, number 1 po, put your life in order. Isaayos mo na yung buhay mo. Isaayos natin yung ating mga buhay. Baka this time, ito yung reminder ng Diyos about isa sa atin na hindi orderly yung buhay natin kasi hindi una si Lord.
Baka una si husband, si misis, trabaho, at kung ano-ano pa. Wala namang masama na i-prioritize yung pamilya. Dapat talaga i-prioritize natin yung ating pamilya. Pero hindi top priority. Kasi yung number one, si Lord yun. Hanggat hindi number one si Lord, hindi maayos yung ating buhay. Put your life in order by putting God first. Pangalawa po, pursue satisfaction. Pwede mo palang i-pursue yung kaligayahan, satisfaction, kasiyahan. But not through or in the wrong things. But rather, we pursue satisfaction in Christ. Kasi wala talagang satisfaction sa kahit anong bagay dito sa mundo. Sa kahit anong kayamanan, sa kahit anong relasyon, walang satisfaction. Sabi nga ng ilang mga theologians and Christian philosophers, yung puso na daw natin ay meron itong butas, parang hole, na ang Diyos lang ang makakapagpuno. Pursue satisfaction in the presence of God. Pangatlo po, prosper by living under the favor of God. Kung tayo po ay umuunlad sa buhay, no? Kung tayo man ay nagkakaroon ng kasaganaan sa buhay na hindi galing sa Diyos, yan po ay sumpa. Tandaan natin yan. Lahat ng pagpapala or quote-unquote blessings sa paningin natin, pero hindi naman galing sa Diyos, yan po ay magiging sumpa sa atin. Kasi po, tingnan niyo yung mga nagkakaroon ng maraming kayamanan na hindi galing sa mabuti, hindi galing sa Diyos, nagiging sumpa sa kanilang buhay. Kahit anong habol nila doon sa kayamanan, sa kapangyarihan, lalo lang napapasama yung kanilang buhay at hindi sila nagkakaroon ng satisfaction. Pinapanood ko nga yung Roman Empire, no? Yung mga documentaries about emperors. Nasa kanila lahat ng kayamanan, nasa kanila lahat ng kapangyarihan. Kahit sinong gusto nilang ipapatay na kalaban nila, kaya nilang ipapatay. Nasa kanila yung power, nasa kanila yung glory, nasa kanila yung wealth. Pero wala ni isa man sa mga Roman emperors ang merong satisfaction. Walang kaligayahan, walang kapayapaan. Ang common sa kanila, lahat sila paranoid. Na lagi nilang iniisip, baka may papatay sa kanila. Kaya mga nagpapatayan, mga magkakapatid, mga gulang sa anak, yun ang sumpa ng kapangyarihan ng mga emperors, no, sa Rome. So, prosper by living under the favor of God. Yung power, wealth na galing sa Diyos, yung galing sa pabor ng Diyos, yan talaga yung magbibigay sa atin ng kaligayahan, satisfaction, and peace. At yan yung matatawag nating totoong prosperity, totoong kayamanan, totoong kaunlaran, pag yan ay galing sa pabor ng Diyos. So, prosper by living under the favor of God. Ano ka papaboran ng Diyos? Unahin mo ang Diyos. Yan po ay principle sa Matthew chapter 6 verse 33. At itong hagay po na ito, kapareho po ito ng Matthew 6:33. Unahin mo yung kaharian ng Diyos at ang kanyang kabanalan. At lahat ng iyong iniisip na pangailangan, idadagdag na lang sa iyo ng Diyos yun. Put God first. Now, para sa ating discussion, why does putting God first bring order to our lives? Bakit walang order, walang kaayusan yung ating buhay hanggat hindi number one si Lord? At bakit pag number one si Lord, nagkakaroon ng order, kaayusan ang ating mga buhay? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper video, ang topic po natin ay how is Jesus the fulfillment of Haggai's expectation? Again, lahat po ng mga propeta sa Old Testament, kabilang si Haggai, ito po ay preparation for the coming of the Lord Jesus Christ. So pag-usapan po natin yan mamaya. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for reminding us that you deserve first place in our lives. Forgive us for the times we have allowed our desires, ambitions, and comforts to become more important than you. Help us put our lives in order by seeking you first in everything we do.
Teach us to find true satisfaction in your presence rather than in temporary possessions and achievements. May we live faithfully under your gracious favor, trusting you as our provider. Order our priorities, guide our decisions, and use our lives for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. At kung meron po kayo natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung mga comments. Salamat po sa mga nagpapahayag ng kanilang mga natututunan. So, huwag rin po natin kalimutan na ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.